Hello, welcome sa part 3. Layunin ng recap na ito na maliban sa pag-recap ng Season 2 ay magdagdag ng detalye at paliwanag mula sa light novel. Maraming parte ng anime na ito ang hindi masyadong maliwanag pero hinihikayat ko kayo na panoorin ang Season 2 ng anime na ito, ang My Teen Romantic Comedy Snafu 2. Pagkatapos ay balikan nyo ito para mas maintindihan nyo yung mga eksenang malabo. Pagkatapos ng Cultural Festival at Athletics Festival, medyo mainit ang mga tao kay Hachiman at masama ang reputasyon niya. Pero unti-unti nang humupa ito. Parang chismis lang. Pagkatapos ng 75 days ay mag-asawa din ang mga tao. Si Tobe ay pinagtitripan si Hachiman. Kapag nag-iisa ka, humahachiman ka. Lumapit si Yui para siguruhin na pupunta si Hachiman mamaya sa club nila. Si Saika ay lumapit kay Hachiman dahil naghahanap siya ng makakagrupo sa nalalapit na field trip nila. Tuwang-tuwa naman si Hachiman kaya inaya niya agad si Saika na maging magkagrupo sila. Sunod ay magkasamang bumalik si Abina at Hayato. Inasar ni Tobe si Hayato na humahachiman dahil mag-isa siya at medyo naiinis si Hachiman sa loob-loob niya. Habang nasa club room ay pinag-uusapan din nila ang nalalapit na field trip. Ayon kay Yukino ay maganda ito para makita nila mismo ang kultura ng Japan. Pero tulad ng inaasahan kay Hachiman, ang tingin niya dito ay paghahanda sa kanila para sa pagiging alipin sa pagtatrabaho. Parang business trip ito kasama ang boss mo. Hindi ka makakapili ng tutuluyan mo. Hindi ka makakapili ng kakainin mo. Bine-brainwash na sila. Sa pagkompromiso ng kaunting kalayaan nila ay magkakaroon sila ng kaligayahan. Kakaiba talaga mag-isip si Hachiman kaya sinabi ni Yui na malamang hindi enjoy kasama si Hachiman sa field trip. Tingin ni Yukino na imposibleng walang gustong gawin si Hachiman sa field trip lalo na at sa Kyoto ito. Ang naisip agad ni Hachiman ay si Saika. Sa Japan kasi ang paliguan ay sama-sama sila kaya yun agad ang naisip ni Hachiman. Mahirap yan. Iwasan malaglag ang sabon sa paliguan. Si Yukino ay maraming gustong makita. Ang daming lugar ang nabanggit niya at nahalata ni Hachiman na sobrang excited si Yukino. Depensa agad ni Yukino na alam naman ng lahat yung mga nabanggit niyang lugar sa Kyoto. Pero hindi totoo yun kaya natawa na lang sila Yui at Hachiman. Nagtaka si Yukino sa tinatawanan nila kaya sinabi ni Yui na wala naman ito. Biglang pumatok si Hayato at kasama pala si Tobe pero nagdadalawang isip si Tobe na humingi ng tulong sa kanila dahil kay Hachiman. Tingin niya ay hindi mapagkakatiwalaan si Hachiman. Nainis si Yui sa sinabi ni Tobe at dinepensahan si Hachiman. Si Yukino naman ay sinabing kasalanan din kasi ito ni Hachiman. Yun na kasi ang reputasyon niya. Sinabi ni Yukino na umalis muna siya. Nung tatayo na si Hachiman ay pinigilan siya ni Yukino. Ang sinasabihan niyang umalis ay sila Tobe dahil wala kasi silang modo. Sila yung nanghihingi ng tulong tapos ang bastos pa nila. Pinagtanggol din siya ni Yukino. Pero hindi umalis si Tobe dahil kailangan talaga niya ng tulong. Tuwang-tuwa si Yui sa narinig niya. May gusto si Tobe kay Abina. Siya yung babaeng mahilig sa lalaki. Pero ayaw din ni Tobe na mabusted. Pero tuwang-tuwa naman si Yui at kilig na kilig. Tingin ni Hachiman na magiging mahirap ito at pati si Yukino ay iniisip na wala silang maitutulong. Pero kinulit siya ni Yui. Pinasa ni Yukino ang desisyon kay Hachiman kaya nagmakaawa si Tobe sa kanya. Nainis lang si Hachiman sa pagkindat niya. Patuloy ang pangungulit ni Yui kaya sa bandang huli ay tinanggap din nila ang request niya. Aamin si Tobe kay Abina at kailangan nila ang tulong ng service club. Nagbabala si Hachiman sa pwedeng mangyari kapag si Tobe ay nabusted. Ang mahirap nito ay kakalat ito at pag-uusapan siya ng buong klase. Mapagtitripan pa siya at sasabihan pa siya ng kadiri. Alam na agad ni Yui na base na naman ito sa karanasan ni Hachiman. Dagdag pa ni Hachiman na komplikado ito dahil magkaibigan pa sila. Kapag umamin ka sa kaibigan mo at hindi maganda ang kinalabasan, paano na ang pagkakaibigan nila? May ilang sila sa isa't isa. Sinabi ni Hayato na siya na ang bahala sa parteng iyon. Umalis na si Hayato dahil may practice pa kasi sila ng soccer team. Naiwan muna si Tobe dito. Inalam muna nila ang mga magandang katangian ni Tobe kaya sinabi niya na kaibigan niya si Hayato. Hindi ito nagustuhan ni Yui kasi umaasa na agad siya sa ibang tao. Tinanong ni Hachiman si Yui kung anong magandang katangian ni Tobe pero napilitan lang siya at sinabing si Tobe ay masayahin. Hindi naman sapat yun sa loob-loob ni Hachiman. Sabi ni Yukino na maingay siya at magulo sabay bawi at sinabing masigla na lang. Hindi talaga sanay pumuri ng tao si Yukino. Walang patutunguhan ito kaya binago ni Hachiman ang stratehiya. Balak nilang ibagay na lang si Tobe sa mga gusto ni Abina. Tinanong ni Yukino kung ano si Tobe sa paningin ni Abina. Hindi makasagot si Yui at napansin agad ito ni Hachiman. Pansin na walang pag-asa si Tobe kay Abina. Pero baliwala ito kay Tobe at puno pa din siya ng pag-asa. Gusto niya ngayong malaman ito mula kay Yui. Napaisip si Yui. Sinabi niya na tingin ni Abina na mabait siya. Sa loob-loob ni Hachiman ay umiiyak siya at nakikiramay. Ibig sabihin hindi gusto ni Abina si Tobe
pero tuwang-tuwa pa din si Tobe sa narinig niya. Makikita ngayon na todo ang pagpaplano ni Yui para kay Tobe para magkaroon ng mga pagkakataon na magkasama sila sa field trip. May kumatok muli at ngayon naman ay si Abina ang lumapit sa kanila. Nagbatian sila at bumati si Yui ng yahalo. Nabanggit ni Abina si Tobe kaya kilig na kilig naman si Yui. Medyo nahihiya si Abina pero bigla na namang umiral ang pagka-fejoshi niya. Masyado kasing nagiging dikit si Tobe kay Hachiman at Hayato. Paano naman si Oka at Yamato? Magseselos sila. Masisira ang love triangle. Inaakit din ni Tobe si Hachiman. Naguguluhan si Yukino kay Abina pero nabanggit ni Abina na parang may nagbago sa grupo nila. Sabi ni Yui na normal lang na may komplikadong nangyayari sa mga lalaki. Natuwa si Abina dahil sa sinabi ni Yui na may nangyayari sa mga lalaki. Gusto niya na maging katulad sila ng dati. Mas okay kung kasama si Hachiman sa hotdog sandwich nila Hayato. Umaasa siyang may kasiyahan sa field trip. Pagkatapos nito'y nagpaalam na si Abina kay Hachiman, di nila naintindihan si Abina pero ang naisip na lang ni Hachiman ay siguruhing magkakasundo sila. Ngayon ay araw na ng field trip at pinag-uusapan na nila kung saan sila uupo. Sinusubukan ni Yui na paganahin ang plano niya. Pagtatabihin dapat ni Yui sila Tobe at Abina pero inunahan siya ni Abina kaya ganito na ang pwesto nila. Nandito si Saki dahil ang magkagrupo dito ay sila Abina, Yui, Yumiko at Saki. Ang kagrupo naman nila Tobe at Hayato ay sina Saika at Hachiman. Nahiwalay sila Yamato at Oka kila Hayato dahil parte ito ng plano. Si Hachiman at Saika ay nahiwalay ng upuan pero biglang pumunta si Yui kay Hachiman para iulat na pangit ang simula ng plano dahil hindi makaporma si Tobe dahil naiilang siya kay Saki. Nakakailang kasi si Saki. Kasing tapang niya kasi si Yumiko. Pero magkasundo si Abina at Saki. Nagising si Saika at nagulat sila na alam din niya na may gusto si Tobe kay Abina. Nung summer camp kasi ay nabanggit niya ito sa kanila. Tinuro ni Saika ang Mount Fuji at napadikit si Hachiman kay Saika. Dumikit din si Yui kay Hachiman para silipin ng Mount Fuji. Sa isipan niya ay pinapagalitan niya si Yui kasi kapag patuloy niyang ginawa ito ay baka kung ano-ano ang iisipin niya. Kaya wag siyang dikit ng dikit sa lalaki. Pagkatapos ay bumalik na si Yui sa upuan niya. Nandito na sila ngayon sa Kyoto at nagpicture-picture agad ang mga estudyante. Dito sa Zuigu Hall ay sobrang dilim dito. Plano ni Yui na pumasok dito para makalika ng pagkakataon para kay Tobe at Abina. Magkasama si Yumiko at Hayato kaya sure na magkakasama si Tobe at Abina. Sabi ni Hayato na wag silang masyadong magkalayo dahil maunti lang ang oras. Nabanggit din niya na mas okay kung mabilis sila matapos. Napatingin agad si Hachiman kay Hayato dahil sa sinabi niya. Parang may kakaiba kay Hayato. Nauna na sila Hayato. Si Tobe naman ay nakadikit sa pader. Ayon kasi sa karanasan ng mga taong nakapasok dito sa tunay na buhay, sobrang dilim talaga sa loob nito. Pag nakarating na sa bato na ito ay pwedeng humiling. Pagkahiling nila ay inikat nila ang bato. Napatingin si Hachiman bigla kay Yui. Pagkatapos ay umalis na sila dito. Sunod naman ay nasa Kyoto Jishu Shrine sila. Bad luck ang nakuha ni Abina pero pinagaan ni Tobe ang loob ni Abina at sinabing pagkatapos ng kamalasan susunod naman ang swerte. Bumulong agad si Hachiman kay Tobe na atali yung nakuha ni Abina ng mas mataas. Pamahiin kasi ito sa kanila na mas mababasa ng Diyos ang papel nila kapag mas itinaas nila. Dagdag puntos din ito kay Abina kasi makakapagpasikat siya sa tangkad niya. Ito naman ang Ottawa Waterfall. Kada tubig ay may ibig sabihin. Una ay pag-aaral, pangalawa ay pag-ibig at pangatlo ang mahabang buhay. Tingin nila'y maganda naman ang nangyayari sa ngayon kila Tobe at Abina. Si Sensei naman ay pansin na imbis na uminom lang ay kumuha pa ng bote. Desperadang desperada si Hirosuka Sensei na magkaasawa kaya sinasahod na niya ang bote niya sa tubig ng pag-ibig. Pagkainom ni Yui ay inabot niya yung ininuman niya kay Hachiman pero syempre tumanggi siya kasi indirect kiss yan. Napagtanto ito ni Yui pero sinabi niyang hindi niya dapat inaalala yon. Pagkatapos ng unang araw ay nandito na sila sa kanilang tuluyan. Nasa lobby ngayon si Hachiman kasi natalo siya sa larong uno. Kailangan niyang bumili ng inumin bilang kaparusahan. Pero pagtingin niya ay nandito si Yukino. Nakukyutan siya sa stuffed toy. Kukunin niya dapat ito pero hindi niya tinuloy dahil napansin niyang may nakatingin. Umalis agad si Yukino. Pero huminto siya at linapitan si Hachiman. Si Yukino naman ay bumaba dahil siya na yung pinag-uusapan sa kwarto nila at hindi siya komportable. Sabi ni Yukino na kasalanan ito ni Hachiman dahil sa ginawa niya sa cultural festival kaya siya tinatanong ng classmates niya. Inuusisa nila ang tungkol kay Hachiman lalo na at magkasama sila sa service club at masama ang reputasyon niya. Kinamusta ni Yukino ang request ni Tobe kasi hindi siya makakatulong dahil nasa ibang klase kasi siya. Biglang may dumaan na tila'y naglalakad patakas. Si Sensei pala ito. Sumakay sila sa taxi at tumakas sa hotel. Sinama sila ni Sensei sa kainan ng ramen. Hindi kinaya ni Yukino ang lasa nito. Nagtataka si Yukino kung bakit sila sinama kaya sinabi ni Sensei na suhol ito. Kapalit ng katahimikan nila ang ramen. Pasaway si Sensei. Pwede siyang mapagalitan sa ginawa niya pero sabi niyang hindi
hindi ito masama. Ibig sabihin ay may nag-aalala sa kanya. Kaya sinabi niya na magkamali na sila Yukino at Hachiman. Papagalitan niya sila at itutuwid kapag nagkamali sila. Bumaba na sila dito dahil bibili si Sensei ng alak habang sila Hachiman ay maglalakad pabalik ng hotel. Habang naglalakad sila ay patingin-tingin si Yukino. Naliligaw siya kaya tinuro ni Hachiman ang daan pabalik. Habang naglalakad ay malayo si Yukino kay Hachiman kaya sinabihan siya ni Hachiman na baka maligaw na naman siya. Pero sinabi ni Yukino na hindi kasi sila pwedeng makitang magkasama lalo't gabi na. Naintindihan agad ito ni Hachiman. May reputasyon na pinapangalagaan si Yukino tapos makikita siyang tumakas ng hotel na may kasamang lalaki. Nagpatuloy na lang sila sa paglalakad hanggang nakarating sila sa tuluyan nila. Nagpasalamat si Yukino kay Hachiman. Sunod na araw ay haunted house naman ang pinuntahan nila. Si Tobe ay todo kapit kay Hayato. Si Yui at Saki ay todo kapit kay Hachiman. Natakot sila ng sobra sa isang multo at iniwan na sila ni Saki. Gustong tulungan ni Hachiman si Yui dahil nakasanayan na niyang gawin ito kapag nasasaktan si Komachi. Pero naisip niya bigla na hindi niya dapat ito ginawa kasi mahahawakan niya ang kamay ni Yui. Nung aalisin ni Hachiman ang kamay niya ay inabot agad ito ni Yui at saka nagpasalamat. Inisip ni Hachiman na wala naman problema dito dahil naging gentleman lang siya. Pagkatapos nito ay pinagmamadali na sila ni Hayato kaya sinundunan ni Yumiko si Abina. Pag alis ni Hayato ay nakatingin na naman si Hachiman sa kanya. Dito napili ni Hachiman na magpahinga. Pero nandun din pala si Yukino. Sabi ni Yukino na tinatawag ang bato na batang tigre na tumawid sa tubig. Interesado si Yukino dito at tingin ni Hachiman na dahil ito sa kapamilya ng pusa ang mga tigre. Napansin ni Hachiman na nakatingin sa kanya ang mga kaklase ni Yukino. Hindi kaibigan ni Yukino ang mga babaeng ito pero mga tagahanga niya kasi sila. Hindi nila gusto na dumidikit si Yukino sa isang katulad ni Hachiman. Saktong dumating sila Yui kaya nagyaya si Yukino na lumipat sila ng lugar para makapag-usap. Binalita nila kay Yukino na medyo nahihirapan sila pero ayaw din naman nilang ipilit kasi baka mainis si Abina. Bumulong din siya sa sarili niya na may isang hindi nakikisama sa kanila. Nagbigay ng impormasyon si Yukino tungkol sa isang magandang lugar na gustong puntahan ng mga kababaihan. Baka makatulong ito sa kanila. Pagkatapos nun ay gabi na. Ayaw pang bumalik ni Hachiman sa kwarto niya dahil puro mahjong at uno pa din sila doon. Pumasok siya sa isang convenience store pero nandun din si Yumiko. Sinabihan agad siya ni Yumiko na itigil na yung ginagawa nila kay Abina. Sabi ni Hachiman na may nag-request sa kanila kaya nila ginagawa ito. Hindi maintindihan ni Hachiman kung bakit ayaw niya dahil hindi naman siya maaapektuhan. Nagkwento si Yumiko na ayaw ni Abina na pinapakilala siya sa mga kalalakihan. Popular kasi si Abina sa mga kalalakihan basta tikom ang bibig niya. Tuwing ginagawa niya iyon ay binabusted niya sila. Isang araw ay nainis siya kay Yumiko kaya tinihil na niya ito. Sabi ni Yumiko na sobrang nag-e-enjoy siya ngayon kaya ayaw niyang pakialaman sila ni Hachiman. Ibig sabihin ni Yumiko dito na ayaw niyang may magbago sa pagkakaibigan nila. Sabi ni Hachiman na sinabihan na siya ni Hayato na may gagawin siya kaya kumalma na si Yumiko. Sa pangatlong araw ay kasama na nila si Yukino. Nasa plano pa din ito ni Yui. Linapitan ni Abina si Hachiman at kinamusta ang Sausage Festival. Umiiral na naman ang mga pantasya ni Abina at sinabi niyang gusto niyang sama-sama lang ang grupo ni Hayato. Sabi ni Hachiman na magpupunta din sila sa Arashiyama kaya sure na magkakasama sila mamaya. Biglang naging seryoso si Abina at sinabing aasahan niya si Hachiman. Pero bago sila magpunta sa Arashiyama ay magkasama sila Yui, Yukino at Hachiman. Kasama ito sa plano ni Yui dahil gusto niyang magkaroon din sila ng bonding. Nandito na sila ngayon sa Arashiyama at napakaganda ng lugar na ito. May lantern pa. Sabi ni Yui na perpektong lugar ito para sa pag-amin kasi romantic. Alam nila na dito gagawin ni Tobe ang pag-amin niya. Si Tobe naman ay sobrang kinakabahan. Dumating si Hayato para kausapin si Tobe pero hindi na niya ito tinuloy at sinabing good luck na lang. Pagkatapos nito'y nasa ilog siya at pinuntahan siya ni Hachiman. Tinanong siya ni Hachiman kung bakit hindi siya nakikisama. Napansin ni Hachiman na hinaharangan ni Hayato si Tobe. Sabi ni Hayato na gusto niyang panatilihin ang pagkakaibigan nila. Pwede kasing masira ang pagkakaibigan nila kapag nabusted si Tobe kay Abina. Sabi ni Hachiman na kung ganito kadaling masira ang pagkakaibigan nila, ibig sabihin hindi ito tunay na pagkakaibigan. Katwiran ni Hayato na kapag nawala ang isang bagay, hindi na ito maibabalik. Mababaw ito at peke ayon kay Hachiman. Itinanggi ito ni Hayato kaya pinaalala ni Hachiman si Tobe kasi masasakripisyo ang nararamdaman ni Tobe para lang mapanatili ang pagkakaibigan ng grupo nila. Masyado siyang makasarili. Tinanong ni Hayato si Hachiman kung anong gagawin niya. Tinanong niya si Hayato kung ayaw lang niyang may magbago. Umoo si Hayato at saka umalis si Hachiman. Sinabi ni Hayato na si Hachiman ang pinakaayaw niyang lapitan tungkol sa bagay na ito. Hindi kasi sila magkasundo ni Hachiman pero bumulong si Hachiman na ayaw din niya kay Hayato.
Ngayon ay oras na at inaantay na lang nilang dumating si Abina. Sobrang kinakabahan si Tobey kaya linapitan siya ni Hachiman at tinanong kung anong gagawin niya kapag nabusted siya. Nagulat siya dahil napaka-negative ni Hachiman pero sinabi niya na hindi pa din siya susuko. Ngayon lang kasi siya naging seryoso. Pinalakas ni Hachiman ang loob niya. Pagbalik niya kila Yukino ay sinabi niyang siguradong mababusted si Tobey pero may naisip na siyang magandang plano kaya sinabi ni Yukino na ipapaubaya na nila ito sa kanya. Nandito na si Abina at kinakabahan na ang lahat. Nagsalita si Tobey pero nauutal siya. Napaisip si Hachiman dahil hindi lang si Hayato kundi pati si Yumiko at Abina ay pinapahalagahan ang pagkakaibigan nila. Ito ang dahilan kaya lumapit sa club si Abina. Kailangang hindi mabusted si Tobey at mapanatili pa ding maayos ang grupo nila. Biglang naglakad si Hachiman. Si Tobey ay aamin na kay Abina. Pero biglang inunahan siya ni Hachiman at sinabi niyang may gusto siya kay Abina. Inaya niyang lumabas sila. Nagulat silang lahat sa nangyari. Nagsalita si Abina at sinabi niyang kahit sino pa ang magsabi na may gusto sa kanya ay wala siyang balak na makipag-date kahit kanino man sa ngayon. Pagkatapos nito ay umalis na si Abina. Sinabihan ni Hachiman si Tobey na narinig na niya ang sagot ni Abina. Hindi masaya si Tobey sa ginawa ni Hachiman pero sa kabilang banda ay okay na din dahil hindi siya nabusted. Sinabihan agad siya ni Hayato na mag-enjoy muna sa pagkakaibigan nila sa ngayon. Okay naman si Tobey at hindi pa din siya nawawala ng pag-asa kasi sinabi ni Abina na sa ngayon lang yun. Sinabi din ni Tobey na hindi siya magpapatalo kay Hachiman. Humingi ng tawad si Hayato dahil alam niyang si Hachiman lang ang pwedeng gumawa ng ganito pero ma-pride si Hachiman at hindi niya tinanggap ang paghingi niya ng tawad. Bumalik si Hachiman kila Yukino pero paglapit niya ay nagalit si Yukino. Sinabi niyang hindi niya maintindihan pero sobrang naiinis siya sa pamamaraan ni Hachiman. Pagkatapos nito ay umalis na agad si Yukino. Sabay na naglakad si Yui at Hachiman at akala ni Yui na totoo yung pag-amin ni Hachiman. Pero hinawakan niya si Hachiman at nakiusap na wag nang uulitin yun. Sabi ni Hachiman na yun kasi ang pinaka-epektibong naisip niya para maayos ang problema ng grupo nila para mapanatili ang pagkakaibigan nila. Naiintindihan ni Yui na naresolba ni Hachiman ang request ni Tobey at malamang ay babalik na ang grupo nila sa normal. Pero naiinis siya kay Hachiman dahil hindi man lang niya naiisip yung nararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Napakatalino ni Hachiman pero yung simpleng bagay na yun ay hindi niya maintindihan. Dito natapos ang field trip nila. Dito sa istasyon ng tren habang nag-aantay sa tren ay nasa rooftop si Hachiman. Nakipagkita si Abina sa kanya at natuwa si Abina dahil naintindihan ni Hachiman ang request niya nung bumisita siya sa service club. Sa isipan ni Hachiman kaya niya gustong paglapitin ang mga lalaki ay para masiguradong mailalayo sila kay Abina. Mapipigilan din kasi nito ang pag-amin ni Tobey at kinausap din niya si Hayato tungkol dito kaya buong field trip ay hinahadlangan sila ni Hayato. Kahit tanga at talunan si Tobey ay sinabihan niya si Abina na si Tobey ay mabait. Pero sinabi ni Abina na kahit na makipag-date siya sa iba ay wala ding mangyayari dahil hindi siya handa. Siguradong wala ding patutunguhan. Kinamumunghiyan niya ang sarili niya. Pagkatapos nito ay sinabi ni Abina na tingin niya ay pwede niyang makadate si Hachiman. Kahit papaano kasi ay may pinagkapareho sila ni Hachiman. Matalino silang pareho at pwedeng ipakita ni Abina ang tunay na sarili niya kay Hachiman. Pero tinanggihan siya ni Hachiman dahil tingin niya ay biro lang ito. Sa isipan kasi ni Hachiman ay imposible ito at pinoprotektahan lang niya ang sarili niya. Na-trauma na kasi siya nung middle school niya kaya sa isipan niya wag assuming para hindi masaktan. Pero ayon sa light novel tingin din ni Hachiman na maganda si Abina. Maraming nagkakagusto sa kanya kasi tingin ng mga lalaki ay mas may pag-asa sila kay Abina. Tingin kasi ng mga kalalakihan ay wala silang pag-asa kay Yumiko dahil reyna siya. Pero si Abina kasi ay parang tagapaglingkod ng reyna kaya mas may tsansa sila. Inamin din ni Hachiman na malamang yung middle school na Hachiman ay baka nagkagusto kay Abina. Sinabi ni Abina na nag-e-enjoy siya ngayon sa paligid niya kaya ayaw niya itong mawala. Pero naiinis siya sa sarili niya. Dito'y umalis na siya. Naiinis si Abina sa sarili niya kasi hindi niya kayang ipakita ang tunay na Abina sa harapan ng mga kaibigan niya. Ginagamit niya kasi ang pagiging Fujoshi niya para maitulak papalayo ang mga lalaki sa kanya. Pero yung pagiging Fujoshi din ang dahilan kaya nagkaroon siya ng mga kaibigan at natanggap sa grupo nila Hayato at Yumiko. Natatakot din siyang harapin ang problema nila dahil ayaw niyang mawala ang pagkakaibigan nila. Ayaw niyang may magbago. Dito'y napaisip si Hachiman na nagsisinungaling ang tao at nagpapakita ng peking imahe para protektahan ang mahalaga sa kanila, tulad ng ginagawa ni Abina. Pero sinabi niyang siya ang pinakasinungaling sa lahat. Ito'y dahil sinabi niyang ayaw niya sa mga bagay na mababaw. Yung pagkakaibigan nila Abina at Hayato ay halimbawa ng isang mababaw na pagkakaibigan pero ganun pa man ay tinulungan pa din niya ang grupo nila para mapanatili ang mababaw na relasyon nila imbis na hayaan si Tobey na umamin kay Abina. Kung masira, edi masira na. At higit sa lahat, hipokrito siya.
Kasi yung ginawa nila Hayato ay ginawa na din niya. Kung maalala nyo ay aamin dapat si Yui kay Hachiman pero pinigilan niya si Yui dahil ayaw niyang may magbago sa kanilang tatlo. Ayaw niyang masira kung ano man ang meron sa kanila. Pagkatapos ng field trip ay balik eskwela na sila. Pero habang nag-uumagahan ay napansin ni Komachi na may problema si Hachiman. Ayaw itong ibahagi ni Hachiman kay Komachi kaya patuloy ang pangungulit niya. Bilang kapatid niya, madali niya itong nahahalata at tingin niya ay may nagawa si Hachiman kay Yui at Yukino. Napagtaasan ni Hachiman ng boses si Komachi dahil naiirita siya sa pangungulit ni Komachi kaya nagalit din si Komachi sa kanya. Umalis si Komachi para pumasok at nagdabog. Habang nasa klase ay tinitingnan ni Hachiman kung bumalik na sa dati ang grupo nila Hayato at mukhang okay naman sila. Binati ni Saika ng magandang umaga si Hachiman kaya tuwang-tuwa na naman siya. Pagkatapos ng klase ay umalis si Hachiman habang pansin si Yui na malungkot. Hindi agad makadiretso si Hachiman sa service club dahil sa nangyari sa kanila nung field trip. Napabungtong hininga siya at tumuloy na lang. Medyo naiilang si Hachiman pero pumasok na siya at natigilan si Yui at Yukino sa kwentuhan nila. Umupo si Hachiman tulad ng normal na ginagawa niya. Pinansin siya ni Yukino pagkatapos ay nagkaroon ng katahimikan. Sinubukan ni Yui na simulan ang usapan at tungkol ito sa grupo nila Hayato. Sabi ni Yui na balik na sa normal ang lahat, pero bigla siyang nalungkot. Sumang-ayon si Hachiman na bumalik na nga sa normal ang lahat kaya sinabi ni Yukino na buti naman kung ganon. Pero alam ni Yui sa sarili niyang hindi lahat ay bumalik sa normal kasi ang grupo naman nila ang medyo nagkakailangan. Naiinis ngayon si Yukino dahil hindi sila magkaintindihan kahit magkakilala sila. Gusto ni Hachiman na gawin lang nila ang mga bagay tulad ng dati. Pinipilit ni Yui na sumang-ayon pero hindi na napigilan ni Yukino ang sarili niya. Nagalit siya kay Hachiman dahil ayaw niyang magbago. Patuloy pa din niyang sinasakripisyo ang sarili niya. Hindi rin maintindihan ni Yukino sa sarili niya kung bakit siya naiinis kasi first time niyang maramdaman ito. Ayaw niyang sinasaktan ni Hachiman ang sarili niya para sa ibang tao. Kung naalala niyo yung sinabi ni Sensei nung cultural festival, sinabi niya na hindi na pwede ipagpatuloy ni Hachiman ang pagsasakripisyo niya sa sarili niya kasi may nag-aalala na para sa kanya. Biglang pumatok si Sensei at pumasok kaya naputol ang usapan nila. Tinanong niya kung may nangyari dahil pansin niyang kakaiba ang mga kinikilos nila pero iniba agad ni Hachiman ang usapan. Tinanong niya si Sensei kung anong kailangan niya kaya pinapasok niya si Meguri Senpai at may kasama siyang isang babae. Siya si Iroha Ashiki. Medyo masama ang tingin ni Hachiman kay Iroha. May naalala siyang katulad niya. Siya yung pala kaibigan at pa-cute. Peke yung personalidad niya at mahilig siyang magmanipula ng lalaki. Kinwento ni Meguri na tatakbo bilang student council president si Iroha. Habang nakatingin si Hachiman ay naramdaman agad ni Iroha na hinuhusgahan siya ni Hachiman na hindi niya kayang maging presidente dahil wala siyang kakayahan. Nagulat si Hachiman dahil nahal ata siya ni Iroha. Ang problema nila ay ayaw manalo ni Iroha. Sa pilitan kasi yung pagtakbo niya dahil may nagpasok ng pangalan niya sa eleksyon. Kwento ni Iroha na madali siyang mapansin kasi manager siya ng soccer team ng school at malapit din siya kay Hayato kaya siguro may naglagay ng pangalan niya sa student council. Bulong ni Hachiman na yung personalidad ni Iroha ay madaling kainisan. Sabi ni Yukino na napagtripan si Iroha. Pero para makatakbo ay kailangan ng mahigit 30 backers para makatakbo bilang presidente. Mahigit 30 ang naglagay ng pangalan nila at pumirma kaya sinabi ni Sensei na papagalitan niya yung mga estudyante. Bawal na kasing umatras si Iroha dahil nasa patakaran ito kapag na-nominate ka na. Sabi ni Hachiman na magpatalo na lang si Iroha pero imposible ito dahil siya lang ang kandidato. Kapag isa lang ang tatakbo, may eleksyon pa din na tinatawag na vote of confidence. Bali pagbobotohan nila kung payag silang si Iroha ang magiging presidente ng student council. Parang sasagot na lang sila ng yes or no. Pero ayaw matalo ni Iroha sa vote of confidence. Pinapangalagaan niya kasi ang imahe niya. Nakakahiya na matatalo siya kahit wala siyang kalaban. Dito tinanong ni Hachiman kung may gagawa na ng talumpati niya. Sabi ni Iroha na wala kaya sinabi niyang may alam na siyang solusyon. Ang importante ay malaman ng tao na ibang tao ang dahilan ng pagkatalo niya. Kailangan lang na may ibang sisisihin sa pagkatalo ni Iroha sa vote of confidence. Kailangan lang gumawa ng pangit na talumpati at plataporma si Iroha para mawala ng tiwala ang mga estudyante sa kanya. Natulala si Yui kay Hachiman kasi alam na niya ang gagawin niya. Sino ang gagawa ng talumpati at sasalo ng sisi, tanong ni Yui. Hindi makasagot si Hachiman. Hindi pumayag si Yukino dahil hindi sigurado yung solusyon ni Hachiman. Kahit matalo sa vote of confidence si Iroha dahil sa talumpating ginawa ni Hachiman, hindi sigurado na si Hachiman ang sisisihin kaya maapektuhan pa din ang imahe ni Iroha. Isa pa ay wala naman din talagang may pake
sa eleksyon kaya pwedeng ang gawin nila ay hindi ilabas ang bilangan. Pwedeng ang gawin nila ay sabihing si Iroha ang nanalo para hindi na ulitin ang eleksyon. Nagulat sila dahil nasobrahan si Yukino sa pananalita niya kaya sinabihan siya ni Sensei at humingi siya ng tawad. Ang solusyon ni Yukino ay humanap ng ibang kandidato at yun ang susuportahan nila. Kinontra naman siya ni Hachiman. Sabi niya na kung mayroong ibang gustong maging presidente ay matagal na sana siyang lumitaw. Pero wala pa din dahil ayaw nila. Sinabi ni Sensei na ituloy na lang ito bukas dahil wala silang maisip na solusyon. Nung paalis na si Sensei ay may tinanong si Yukino. Tinanong ni Yukino kung kamusta yung kompetisyon nila. Pinaliwanag ni Hachiman ito kay Yui dahil hindi niya alam na may paligsahan kung sino ang pinakamagaling magserbisyo at lumutas ng mga request sa kanila. Ang matatalo ay gagawin ang ipag-uutos ng mananalo. Nagulat si Sensei kasi nakalimutan na niya ito. Pinuri niya silang tatlo sa mga nagawa nila pero hindi matanggap ni Yukino ang sinabi ni Sensei. Kaya napilitan siyang sagutin ito ngayon na. Sabi ni Sensei na base sa resulta ay lamang si Hachiman. Pero kung pagbabasehan ang pamamaraan ay mas okay si Yukino. Pinuri din niya si Yui dahil hindi nila magagawa ang lahat ng iyon na wala ang kontribusyon ni Yui. Pero sa totoo lang nagiging mabait lang si Sensei sa pagpuri kay Yui. Sinigurado ni Yukino kay Sensei na wala pang panalo. Tinanong din niya si Sensei kung okay lang kung magkakaiba sila ng paraan kung paano lulutasin ang mga kaso. Okay lang ito kay Sensei. Magiging voluntaryo na lang din ang pagpunta sa club kaya umalis na si Hachiman. Sinabihan siya ni Yukino na dismayado siya dahil akala niya ay pareho sila ni Hachiman na kinakainisan ang mga peke at mababaw na bagay. Tinutukoy ni Yukino ang pagprotekta ni Hachiman sa mababaw na pagkakaibigan nila Hayato. Yung pagkadismaya ni Yukino dito ay kapareho ng pagkadismaya ni Hachiman kay Yukino nung nalaman niyang nagsinungaling si Yukino. Yung may inaasahan ka sa isang tao tapos hindi pala siya ganon. Linapitan siya ni Sensei dahil alam niyang may problema si Hachiman. Inamin ni Sensei na paborito niya si Hachiman pero kahit man ganon ay didisiplinahin pa din niya si Hachiman. May payo uli si Sensei. Dahil sa pamamaraan ni Hachiman kapag dumating ang panahon na makilala niya ang isang taong gusto niyang iligtas ay hindi niya ito magagawa. Medyo malalim na naman ang payo ni Sensei tulad ng payo niya nung cultural festival. Dito ay hindi agad umuwi si Hachiman dahil tingin niya ay galit pa si Kamachi sa kanya. Palamig muna niya ang ulo ni Kamachi. Nagkape muna siya sa Master Donut pero nandito pala si Haruno. Nainis si Hachiman kasi gusto niyang mapag-isa lang. Ganyan talaga ang mga introvert. Iniwasan niya si Haruno dahil gusto niyang mag-solo lang. Pero kinulit siya ni Haruno kaya wala nang nagawa si Hachiman. Patuloy ang pangtitrip ni Haruno kay Hachiman kaya hindi siya komportable. Kinamusta ni Haruno si Yukino. Okay naman si Yukino sagot ni Hachiman pero kinulit siya ni Haruno kung may progreso na sila. Inaasar pa din niya na magkasintahan sila Hachiman at Yukino. Nung nabanggit ni Hachiman na nagpadala ng souvenir si Yukino kila Haruno ay sinabi niyang ayaw ni Yukino si Haruno at ang nanay nila. Yung pagbili ng souvenir ay para hindi sila magalit sa kanya. Nasisilayan na naman natin na may problema ang pamilya nila. Binanggit ni Hachiman na magkakaroon ng eleksyon para sa susunod na presidente ng Student Council. Ang akala ni Haruno ay tatakbo si Yukino para sa pagka-presidente pero sinabi ni Hachiman na hindi kaya sinabi ni Haruno na nakakabagot si Yukino. Ang akala niya ay susubukan ni Yukino na maging presidente kasi hindi naman naging presidente si Haruno. Naging chairman lang siya ng festival committee. Pagkakataon sana ni Yukino ito para mahigitan ang ate niya. Dismayado ngayon si Haruno kay Yukino. Biglang may nakakilala kay Hachiman na babae sa ibang eskwelahan. Siya si Kaori Orimoto. Kaklase siya ni Hachiman nung middle school niya. Isang alaalang ayaw niyang balikan. Pinuri siya ni Kaori dahil nakapasok siya sa Sobuhay. Mahirap kasing makapasok sa eskwelahan ni Hachiman dahil mahirap ang entrance exam. Napansin ni Kaori si Haruno at akala niya ay girlfriend siya ni Hachiman pero itinanggi niya ito. Tumawa si Kaori kasi imposible nga naman yun. Napatawa na lang si Hachiman pero napipilitan lang siya. Hilaw na tawa. Naging interesado ngayon si Haruno na makilala si Kaori kaya formal na nagpakilala si Kaori kay Haruno. Nagpakilala si Haruno kay Kaori pero tinanong niya kung anong relasyon nila ni Hachiman. Pabiro niyang sinabi na ate dahil magiging hipag siya ni Hachiman. Biglang girlfriend na pero hindi sumakay si Hachiman at sinabing dating estudyante sa eskwelahan niya si Haruno. Kinamusta agad ni Haruno ang love life ni Hachiman nung middle school kaya nataranta siya. Sabi ni Kaori na umamin si Hachiman dati sa kanya at nagulat siya kasi hindi pa sila nagkakausap noon. Bumalik ang mga masamang alaala ni Hachiman. Hiningi niya yung contact ni Kaori dati at binigay ni Kaori ito dahil naawa lang sa kanya. Naghanap siya ng dahilan para mag-email sa kanya pagkatapos ay nag-aantay ng reply niya na hindi naman dumating. Sabi ni Hachiman na matagal na ito at sumang-ayon si Kaori. Sinabi ni Kaori na hindi na ito importante pero sa loob ni Hachiman ay masakit pa din ito. Natanong ni Kaori kung kilala niya si Hayato at sinabi ni Hachiman na oo. Ang pangalan ng kasama ni Kaori ay Chika Nakamichi at gusto niyang makilala si Hayato. Kahit sa ibang eskwelahan ay sikat si Hayato kaya iba talaga kapag pretty boy. Classmate lang kasi sila ni Hayato at hindi close kaya hindi siya makakatulong.
Mapang-asar na sinabi ni Kaori na inaasahan na niya yon kaya hilaw uli ang tawa niya. Sabi ni Haruno na siya na ang magpapakilala sa kanila kay Hayato. Nagulat si Hachiman pero naalala niya na magkakilala kasi ang mga magulang nila Hayato at Yukino kaya natural na kilala din ni Hayato si Haruno. Pinapunta ni Haruno si Hayato dito sa cafe. Nandito na si Hayato at umalis na sila Kaori dahil nakilala na nila si Hayato. Pag-alis nila'y naging seryoso si Hayato at tinanong si Haruno kung bakit niya ginawa iyon at ba't nadamay pa si Hachiman. Tuwang-tuwa si Haruno at sinabi niya kay Hayato na si Kaori ay dating nagustuhan ni Hachiman. Nanti-trip lang si Haruno dahil gusto niyang malaman ang reaksyon ni Yukino pag nalaman niya ito. Si Haruno kasi ay gusto ang mga bagay na nakakaaliw bilang pampalipas oras niya. Kaya lagi niyang pinagtitripan at minamanipula ang mga tao. Nasiyahan na si Haruno kaya nagpaalam na siya. Nung aalis na din si Hachiman ay sinabi ni Hayato na gustong-gusto siya ni Haruno. Hindi gusto na type, interesado lang si Haruno sa kanya. Kapag interesado kasi siya sa isang tao ay binibigay niya ang lahat ng atensyon niya sa isang tao. Pero kapag ayaw niya sa isang tao ay sisiguruhin niyang dudurugin niya ang taong iyon. Sunod na araw ay nasalubong niya si Yui at inayang pumunta sa club nila. Pumayag si Hachiman. Matagal na kasing hindi nagpupunta sa service club si Hachiman simula nang sinabi ni Yukino na voluntaryo na lang ang pagpunta. Gusto nilang marinig ni Hachiman ang plano nila para sa request ni Iroha. Pumasok si Hachiman at ipinagpatuloy nila ang pag-uusap tungkol sa plano nilang maghanap ng ibang kandidato. Nakapagsulat na din ng talumpati at plataporma si Yukino para sa pipiliin nilang kandidato. Kinontra sila ni Hachiman dahil kung sila ang gagawa ng plataporma at pangako ng kandidato ay magiging manika na lang yung kandidato nila kaya kapag nanalo siya ay patuloy nilang problemahin ng student council. Responsibilidad na nila yung kandidato iluluklok nila sa student council. Pero kinontra siya ni Yukino dahil hindi pa din niya gusto ang solusyon ni Hachiman. Pinaliwanag ni Hachiman na sa solusyon niya sa kasong ito, matatalo sa vote of confidence si Iroha at hindi natatakbo kapag inulit ang eleksyon. Sa kasong ito, yung huling kaso ay ganun din ang ginawa niya. Pinaalala ni Yukino na sinakripisyo niya din ang sarili niya sa kaso ni Tobe at ganun uli ang gagawin niya para naman kay Iroha. Wala namang nakikitang problema si Hachiman sa ginawa niya. Kaya pinaalala uli ni Yukino kay Hachiman na siya mismo ang nagsabi na ayaw niya sa mga mababaw na bagay. Tinanong ni Yukino kung naniniwala at pinapangatawanan pa din niya yung sinabi niya. Sinabi ni Hachiman na oo pero alam niya dito na hipokrito na siya dahil sa tinulungan na niya sila Hayato na panatilihin ang kanilang mababaw na pagkakaibigan. Gulat na gulat si Iroha kasi di niya inaasahan yung pagtatalo na nangyari sa harapan niya. Umalis na si Hachiman para umuwi habang dismayado pa din si Yukino sa kanya. Biglang linapitan ni Iroha si Hachiman dahil nag-aalala siya na baka hindi masolusyonan ang problema niya. Sinigurado ni Hachiman na may gagawin siya. Masaya siya dahil sila lang ang maasahan niya. Naalala niyang may club pa siya kaya umalis na siya pero nahal ata ni Hachiman na ginagamit lang sila ni Iroha. Sunod na araw ay linapitan siya ni Hayato tungkol sa lakad nila ngayong Sabado. Nagulat si Hachiman kasi wala naman siyang alam dito. Hindi siya kasama sa usapan nila. Pero inimbitahan pa din siya ni Hayato. Tumanggi si Hachiman kasi hindi naman siya imbitado at makakaabala lang siya sa lakad nila. Yumuko si Hayato at nakiusap kay Hachiman. Hindi alam ni Hachiman kung bakit siya pinipilit ni Hayato kaya tumanggi pa din siya dahil tingin niya kayang-kaya na ni Hayato ito. Siya naman ang pakay ng mga babae kaya hindi siya kailangan doon. Palusot niya na ayaw niyang umalis sa araw ng walang pasok. Habang naglalaro sa bahay si Hachiman ay masungit na sinabi ni Komachi na may tumawag sa kanya at hinahanap si Hachiman. Galit pa din si Komachi kay Hachiman. Nagulat siya sa narinig niya kasi si Haruno ang tumawag at sa phone pa ni Komachi. Nakuha ni Haruno ang number ng kapatid niya nung cultural festival. Nahal ata ni Haruno na mukhang magkaaway sila Hachiman at Komachi pero diniretso na niya si Hachiman. Gusto niyang sumama si Hachiman kay Hayato sa lakad nila. Hindi basta-basta yumuyuko si Hayato kung kani-kanino dahil ma-pride din siya. Di rin alam ni Haruno kung bakit ginawa ito ni Hayato pero makakasama naman ni Hachiman yung babaeng gusto niya dati kaya pinapasama na lang siya ni Haruno. Dinipensahan ni Hachiman ang sarili niya at sinabing hindi naman siya na in love kay Kaori. Pero kinulit pa din siya ni Haruno kasi kapag hindi siya pumunta ay kakalad ka rin siya ni Haruno palabas ng bahay nila. Dito sa Chiba Station ay wala nang nagawa si Hachiman kundi sumama. Nandito na sila Kaori at plano nilang manood ng movie. Pinagitnaan nila si Hayato habang nasa gilid lang si Hachiman katabi si Kaori. Naiilang si Hachiman kaya naglagay siya ng distansya sa pagitan nila. Ulong si Kaori na siguradong mabibigla ang mga kaklase ni Kaori kapag nabalitaan nilang nakasama niya si Hachiman sa date niya. Pagkatapos ay bumalik na siya sa pwesto niya sabay dikit kay Hayato. Naalala ni Hachiman si Kaori noon na binabati siya kahit hindi sila close.
Dito niya napagtanto na pala kaibigan lang talaga siya sa lahat. Yung pinapakita ni Kaori sa kanya ay pinapakita din niya sa lahat. Akala niya noon ay espesyal siya nung binabati siya ni Kaori at ina-assume niya na may gusto si Kaori sa kanya. Kung maalala nyo sa part 1, nung nagalit si Hachiman kay Yui, sinabi niya na ayaw niya sa mababait na babae kasi hindi mo maiiwasang baka may ibig sabihin yung pagiging mabait ng babae. Pero wala naman itong ibig sabihin dahil friendly lang talaga siya. Si Kaori ang dahilan nun at na-trauma na siya. Pero dahil nakita niya ngayon na ganito lang pala talaga si Kaori sa lahat ng tao na hindi siya interesado, pakiramdam ni Hachiman ay naka-move on na siya. Natapos na ang isang bagay na hindi naman talaga nagsimula. Pagkatapos ng movie ay pinatitripan siya ni Kaori dahil nagugulat siya sa mga eksena ng palabas, sabay pinuri nila si Hayato dahil hindi man lang siya kumurap. Todo ang pagmamaliit ni Kaori kay Hachiman at pilit ang ngiti ni Hachiman. Pinagmamadali ni Hayato sila sa mall dahil malapit na itong magsara kaya dumiretso na sila. Nag-window shopping sila kasama si Hayato habang nag-aantay sa gilid si Hachiman na parang bodyguard. Biglang nakita ni Hachiman si Abina at Yumiko at napansin din siya ni Yumiko. Kinakabahan si Hachiman dahil makikita niya si Hayato. Sinubukan niyang tawagin si Hayato pero natambe siya. Bumulong si Hachiman na umalis na sila dito kaya nagulat si Hayato. Sumunod naman siya kay Hachiman pero nakasalubong naman nila si Tobe at Iroha. Kinuwento niya na namimili sila ng tracksuit ni Iroha pero nagulat siya na may kasama pala siya. Nahiya siya kaya sinabi niyang aalis na sila para hindi makaabala. Si Iroha ay linapitan agad si Hachiman at tinanong niya kung bakit siya nandito at mukhang nag-e-enjoy pa. Pero mapang-uyam ang tono ng pagtatanong niya. Ang tunay na ibig sabihin ni Iroha ay ang kapal ng mukha ni Hachiman at nag-e-enjoy pa habang dapat ay may ginagawa siya para sa request niya. Lumabas ang tunay niyang ugali. Tinanong din niya kung sino yung mga kasama niya. Kung girlfriend niya sila at dalawa pa. Medyo natatakot si Hachiman sa tunay na Iroha. Linino ni Hayato na siya ang nagsama kay Hachiman kaya okay na ito kay Iroha at umalis na sila. Nagulat si Hayato dahil pinakita din sa kanya ni Iroha ang tunay na ugali niya. Mahilig magpa-cute si Iroha dahil gusto niyang nagugustuhan siya ng tao. Pero sa isipan ni Hachiman ay ibig sabihin nito'y pinakita niya ang tunay na sarili niya dahil ayaw niyang magustuhan siya ni Hachiman. Pinag-uusapan nila si Kaori ngayon at di akalain ni Hayato na ang katulad niya ang gusto ni Hachiman. Sinabi ni Hachiman na hindi lang naman si Kaori, marami pa siyang ibang type nung middle school niya. Lang sinabi ni Hachiman na iba yung noon sa ngayon. Sumang-ayon si Hayato dahil kahit siya ay hindi pa nai-in love. Pero naalala niya nung nag-uusap sila ni Tobe sa mga gusto nilang babae. Kinulit siya ni Tobe kung sino ang gusto niya kahit initial lang. Sinabi ni Hayato na why kaya pwedeng si Yumiko, si Yui o si Yukino. Tinanong ni Hayato kung saan nilang gusto kumain. Si Hachiman ang tinanong ni Kaori kaya sinabi ni Hachiman na Caesarea. Pinagtawanan siya ni Kaori kasi hindi maganda yung napili niya. Si Hayato na ang namili dahil masyadong mabigat sa tiyan ang Caesarea kaya nandito sila ngayon sa isang cafe. Todo puri sila sa napili ni Hayato habang todo ang pang-aasar nilang dalawa kay Hachiman. Paglingon ni Hachiman ay nandito din pala si Haruno at undercover pa. Sumunod siya para lang aliwin ang sarili niya. Pinagtitripan na din siya ni Chika at sa loob ni Hachiman ay medyo naiinis siya. Kung si Kaori ang gumagawa ay matitiis pa niya. Pero pati kasi si Chika na hindi naman niya kilala ay nakikisawsaw pa. Biglang nagsalita si Hayato na hindi niya gusto yung ganon kaya nagulat si Hachiman, Kaori at Chika. Pagkatapos ng katahimikan ay sasang-ayon sana ang mga babae pero linino agad ni Hayato na silang dalawa ang tinutukoy niya. Bigla silang nailang kay Hayato pero biglang may dumating. Nandito si Yui at Yukino at hindi nila alam kung anong meron dito. Sinabi niya na siya ang nagpatawag sa kanilang dalawa at saka bumuelo siya. Sinabihan niya sila Kaori na hindi na talunan si Hachiman tulad ng iniisip nila. May mga kaibigan na siya na mas okay pa sa kanilang dalawa kaya pinatigil niya sila sa panglalait kay Hachiman. Di ito inaasahan ni Hachiman at napatayo na sila dahil naiilang na sila. Tumingin muna si Kaori kila Yukino na tila'y hinuhusgahan sabay umalis na. Ang akala ni Yukino ay nandito sila para pag-usapan yung tungkol sa eleksyon ng student council. Si Hayato kasi ang gusto nilang patakbuhin para sa eleksyon at sa isip ni Hachiman na okay na kandidato siya pero tingin niya ay hindi pwede si Hayato dahil hindi niya pwedeng iwanan ng soccer club. Nagsalita si Hayato na ginagawa lang niya ang makakaya niya kaya niya ginawa yon. Biglang sumali si Haruno at hinahamon niya si Yukino dahil hindi siya tumatakbo para sa student council. Akala pa naman niya ay tatakbo si Yukino dahil hindi siya naging presidente ng student council. Inaasar niya si Yukino dahil pinapasa niya ang responsibilidad kay Hayato. Para siyang nanay nila na tinutulak lang ang kahit anong bagay sa ibang tao. Tinapik niya ang kamay ni Haruno at sinabi niyang oo at ano naman ngayon.
Kung wala na silang iba pang pag-uusapan ay uuwi na siya. Kaya umalis na sila ni Yui. Pinagsabihan siya ni Hachiman dahil nasobrahan si Haruno sa pang-aasar kay Yukino. Sabi ni Hachiman na kahit papaano ay naiintindihan niya si Haruno. Sinabi ni Haruno na naiintindihan pala ni Hachiman ang lahat. Nagulat si Hachiman kasi parang ang gustong sabihin ni Haruno ay wag na silang pakialaman. Kaya ganito din si Haruno kay Yukino kasi magkaribal sila. Nakukumpara madalas si Yukino kay Haruno pero nakukumpara din si Haruno kay Yukino. Natutuwa siya kay Hachiman dahil lagi niyang binabasa ang mga tao at tingin niya ay lagi silang may masamang intensyon. Pero dahil naaliw na siya ay umalis na si Haruno. Sinabihan ni Hachiman si Hayato tungkol sa ginawa niyang pagdepensa sa kanya kanina at hindi siya magpapasalamat. Sabi ni Hayato na ginawa niya lang yun dahil yun lang ang pwede niyang magawa para sa kanya. Hanggat maaari ay ayaw na niyang ulitin yung ginawa niya kanina at masama ang pakiramdam niya sa nagawa niya kay Kaori. Nakukonsensya kasi siya dahil napanatili nga nila ang pagkakaibigan nila pero mayroon namang ibang nasira. Ang tinutukoy niya ay sila Hachiman, Yui at Yukino. Sinabihan ni Hayato si Hachiman na dapat malaman niya kung gaano siya kahalaga sa mga tao sa paligid niya. Pinatigil na ni Hayato ang pagsasakripisyo ni Hachiman. Sinabi ni Hachiman na hindi sakripisyo ang tawag dito dahil normal naman talaga sa isang katulad niya iyon. Nagalit siya na kinakaawaan siya ni Hayato kaya umalis na siya. Hindi niya matanggap na pagsasakripisyo ang tawag sa ginagawa niya dahil normal lang naman yung ginagawa niya sa pananaw niya. Nahihirapan si Hachiman na tanggapin ito. Ngayon kasi ay mayroon ng nag-aalala sa kanya kapag nagsasakripisyo siya. First time sa buhay niya na may nagpapahalaga sa kanya. Mababa kasi ang tingin niya sa sarili niya dahil lagi siyang binubuli noon at walang kaibigan. Kaya wala namang mawawala kung siya ang masasakripisyo. Pero iba na ngayon. Naalala niya yung sinabi ni Yukino na pareho nilang ayaw ang mababaw na mga bagay. Inamin ni Hachiman na yung parehong pinaniniwalaan nila ni Yukino ay wala na. Kinabukasan ay sinabihan siya ni Sensei na balak tumakbo ni Yukino bilang Student Council President. Tinanong siya ni Sensei kung anong gagawin niya at dali niyang sinabing wala dahil kung kakayahan lang ang pag-uusapan ay siya ang pinakakarapat dapat. Pero hindi pa ito sinasabi ni Yukino kahit kanino. Kay Sensei pa lang kaya tinanong siya uli ni Sensei kung anong gagawin niya. Dito sa club ay tinanong agad ni Hachiman si Yukino tungkol sa plano niyang pagtakbo. Nagulat si Yui kasi hindi pala siya sinabihan ni Yukino. Sinabi niyang balak din niyang pag-usapan ito kasama sila at walang kinalaman ang sinabi ng ate niya sa desisyon niya. Nag-aalala si Yui dahil kapag naging presidente si Yukino ay mawawalan na siya ng oras sa club nila. Sinigurado ni Yukino na magkakaoras pa din siya sa club at ito ang pinakamainam sa lahat ng solusyon. Gusto din niyang gawin ito. Binanggit uli ni Hachiman yung solusyon niya pero sinabihan siya ni Yukino na napaka-arogante niya kung iniisip niyang mamanipulan niya ang maraming tao dahil lang sa galit sila sa kanya. Pero isa sa alang-alang na lang ni Hachiman na mas marami ang mga tao ngayon sa plano niya at gagawan pa din niya ng paraan. Hindi tinanggap ni Yukino ang gusto ni Hachiman at tinanggap na lang nila na magkaiba lang talaga sila ng pamamaraan. Dahil sa nangyaring ito ay nakapagdesisyon na din si Yui. Magkasabay sa pag-uwi si Hachiman at Yui. Dito niya sinabi na tatakbo na din siya. Ito lang ang naiisip niyang pwedeng gawin. Lagi na lang siyang umaasa kay Hachiman kaya ngayon ay may gagawin na siya. Kapag naging presidente si Yukino ay katapusan na ng club nila. Halimbawa na lang yung cultural festival nila. Doon pa lang sobrang buhos na ang oras niya. Sinabi ni Yui na mahal niya ang service club kaya ayaw niya itong mawala. Kaya tatakbo siya para hindi maging presidente si Yukino. Kapag si Yui ang naging presidente, makakapunta pa din siya sa club nila dahil mababa lang naman ang inaasahan nila kay Yui. Nagpaalam na si Yui at walang nagawa si Hachiman. Sa bahay ay sobrang lalim ng iniisip ni Hachiman. Dito niya ngayon naintindihan kung anong nararamdaman ng mga tao sa paligid niya kapag sinasakripisyo niya ang sarili niya. Si Yukino ay tatakbo para pigilan si Hachiman sa pagsasakripisyo niya. Si Yui naman ay tatakbo para pigilan si Yukino at maprotektahan ang club nila. Hindi niya ngayon alam kung anong gagawin niya pero ayaw naman niyang abalahin ang ibang tao. Biglang pumasok si Komachi para maghanap ng makakain. Hindi pa din siya pinapansin ni Komachi pero nung pabalik na si Komachi para mag-aral ay pinigilan siya ni Hachiman. Inalok niya si Komachi ng kape. Pumayag si Komachi kaya nagtimpla siya ng kape. Pero pag-abot ng kape ay umalis din agad siya kaya pinigilan siya ni Hachiman dahil gusto niyang makipag-usap. Ngumiti si Komachi at nagtawanan na lang sila. Tapos na ang silent treatment ni Komachi kay Hachiman. Humingi ng tawad si Hachiman sa pagtaas niya ng boses kay Komachi at pinatawad naman siya. Humingi naman ng tawad si Komachi sa inasal niya at pinatawad siya ni Hachiman dahil siya naman ang kuya at medyo mayabang ang pagkakasabi niya nito. Naikwento na ni Hachiman ang mga nangyari kay Komachi at ang sinabi lang niya ay naiintindihan niya si Hachiman. Pero dahil yun sa magkapatid sila, ilang taon na din silang magkasama. Pero ang ibang tao ay hindi siya maiintindihan.
Patuloy siyang nilalambing ni Komachi at nakiusap siya kay Hachiman. Mahal niya kasi ang service club kaya gusto niyang gumawa ng paraan si Hachiman para hindi ito mawala. Malakas si Komachi kay Hachiman kaya susundin niya ang kahilingan niya. Nagkaroon na si Hachiman ng dahilan para iligtas ang service club dahil kay Komachi. Pinag-iisipan niya ngayon kung paano niya pipigilan si Yui at Yukino sa pagtakbo sa eleksyon. Sa eskwelahan ay napansin niyang gumagawa na ng plataporma si Yui sa tulong ni Yumiko at Abina. Nandito si Hachiman sa library dahil naghahanap siya magandang plataporma ng mga kandidato nung mga nakaraang eleksyon ng student council. Dito'y nakita siya ni Zai Mokuza. Tinanong niya si Hachiman kung may problema siya. Sabi ni Hachiman na wala pero kinulit siya ni Zai Mokuza kasi lagi naman nakikinig si Hachiman sa mga walang kwentang mga sinasabi niya. Oras naman ngayon para siyang makinig kay Hachiman. Natuwa si Hachiman kasi ang cool ng linyang binitawan ni Zai Mokuza. Pagkatapos ng klase ay nandito sila sa isang kainan at tinatanong niya si Zai Mokuza kung anong dapat gawin. Dumating din si Komachi at kasama niya si Saika at Saki. Naisip niyang tulungan si Hachiman dahil pakiusap din naman niya ito. Kinuwento niya sa kanila na pipigilan niyang tumakbo si Yukino at Yui pero hindi din pwedeng manalo si Iroha dahil yun ang request niya. Simple lang ang tanong ni Saki. Kung ayaw nilang patakbuhin si Yui at Yukino, sino ang magiging presidente? Kailangang may kumuha ng responsibilidad na iyon. Nagsalita ngayon si Komachi na gusto niyang manatili sa service club sila Yui at Yukino. Kaso inaalala pa din ni Hachiman si Iroha dahil request niya yon sa club nila. Pinapili ni Komachi kung sino ang mas mahalaga, siya o ang trabaho niya sa service club. Sabi ni Hachiman na si Komachi dahil wala naman siyang planong magtrabaho. Pinag-iisipan niya ngayon ang magandang solusyon. Isa na lang ang naiisip niya. Kailangan niyang makipagkasundo kay Iroha. Nag-aalala si Zai Mokuza kasi makikipag-usap si Hachiman sa isang babae. Iniisip ni Hachiman na si Iroha ay sobrang pinapahalagahan ang imahe niya. Kaya nga palagi siyang pa-cute at ayaw niyang matalo sa vote of confidence. Kaya pwede niya itong magamit sa negosasyon. Hiningi bigla ni Hachiman kay Saki ang mga listahan ng mga taong pwedeng maging presidente ng student council. Napili niya si Saki dahil tingin niya ay walang bias si Saki. Linagay niya si Sagami dito kasi hindi naman alam ng ibang mga estudyante ang nangyari sa committee. Nung wala siyang masyadong ginawa at si Yukino ang tunay na naging chairman. Ang kumalat lang nun ay kung gaano kasama si Hachiman dahil pinakalat ito ng mga kaibigan ni Sagami. May rason na si Hachiman. Alam na niya ang problema at may plano na siya para lutisin ito. Ang panghuli na lang ay ang pagsasagawa nito. May account na lumitaw sa social media na naghahanap ng mga backers para kay Hayato bilang presidente ng student council. Nakita ito ngayon ng mga estudyante ng school. Pati si Yukino ay meron din at nagpapa-retweet pa. Sa bahay ni Hachiman ay siya pala ang nagpapatakbo ng mga account na ito. Pero kalahati yung sa kanya. Yung isang kalahati ay kay Zai Mokuza. Ginamit niya yung mga pangalan na binigay ni Saki at ginawan niya ng mga account na nanghihingi ng mga backers. Kapag pinagsama ang mga backers sa mga accounts ay umabot na ito ng 1/3 ng populasyon ng Sobuhay. Mahigit 1,200 ang estudyante sa eskwelahan nila at lagpas 400 na ang nakuha ni Hachiman. Inutusan ngayon ni Hachiman si Zai Mokuza na magpatuloy sa sunod na parte ng plano. Kinakabahan si Zai Mokuza kasi baka mahuli sila dito. Natatakot siya na baka ilaglag siya ni Hachiman kapag nagkahulihan kaya sinabi niyang kakanta siya at sasabihin niya na si Hachiman ang mastermind kapag tinakbuhan siya ni Hachiman. Sinigurado ni Hachiman na hindi sila mahuhuli habang makikitang bigla inedit niya ang profile ng account. Kapag ang isang problema ay wala namang naabala, hindi ito matatawag na problema. Yan ang paninigurado ni Hachiman. Kinabukasan ay tinawag niya si Iroha. Nagrereklamo si Iroha dahil sa pinapasulat ni Hachiman. Tinatanong din niya kung girlfriend ni Hayato yung nakita niya nung isang araw. Pero kahit hindi sinabi ni Hachiman ay alam niyang wala siyang dapat ipag-alala. Pinakita na naman ni Iroha ang tunay na ugali niya. Parang pinaparating niya na mas maganda siya sa dalawang babaeng kasama ni Hayato kaya hindi siya nag-aalala. Tinanong ni Hachiman kung anong tingin niya kay Hayato. Nagulat si Iroha at akala niya ay gusto siya ni Hachiman at pinopormahan kaya humingi siya ng tawad dahil hindi siya gusto ni Iroha at may iba na siyang gusto. Tinatanong lang ni Hachiman kung anong tingin niya kay Hayato. Ang sinabi ni Iroha ay gusto niyang akitin si Hayato pero binawi niya ito at sinabing gusto lang niyang hawakan ang kamay niya. Nagrereklamo na si Iroha sa pinapagawa ni Hachiman kaya sinabi niyang hindi naman ito importante kasi hindi niya kayang talunin si Yukino at Yui. Hindi nagustuhan ni Iroha ang pagmamaliit ni Hachiman sa kanya at sinabi niyang hindi naman siya takot manalo. Ang kinakatakot niya ay yung mangyayari kapag nanalo siya. Tingin niya ay hindi niya kakayanin ang trabaho ng presidente. Patuloy ang pagmamaliit ni Hachiman at sinabi niyang yung 30 non-trip na backer niya ay hindi naman siya iboboto. Lalo silang magiging masaya kapag natalo si Iroha. Naiinis na si Iroha at gusto na niyang manalo ngayon pero hindi niya kakayanin.
Sinabi ni Hachiman na kaya niya at pinakita niya yung papel na sinusulat nila. Listahan ito ng mga backers ni Iroha. Mahigit 400 ito sa 1,200 estudyante. May tsansa siyang manalo, pero hindi siya kumpiyansa na kakayanin niya ang pagiging presidente. Isa pa ay manager siya ng soccer club. Pero marami itong magandang benepisyo. Maliban sa mapapalapit siya sa mga teachers at gaganda ang record niya, mababa lang ang inaasahan ng mga tao sa kanya kasi first year lang si Iroha. Mas mapapatawad siya dahil wala pa siyang sapat na karanasan. Kapag may mahirap na mga gawain ay magagamit din niya ang pwesto niya para mapalapit kay Hayato at makakahingi ng tulong. Nagulat si Iroha sa talino ni Hachiman. Pumayag na siyang tumakbo. Sa service club ay kakausapin naman niya sila Yui at Yukino para paatrasin. Pero ayaw magpapigil ni Yui dahil alam niyang mawawala ang club nila kapag naging presidente si Yukino. Hindi na nila kailangang tumakbo, sabi ni Hachiman. Akala ni Yukino na ipipilit pa din ni Hachiman yung unang plano niya kaya linino niya na maraming backers si Iroha. Ito ang listahan ng mga backers niya. Mahigit 1/3 ng populasyon ng school nila. Nagpanggap siya na hindi niya alam kung sino ang kumalap ng listahan na ito. Ang katotohanan nito ay inedit nila yung profile ng mga accounts na ginawa nila at pinangalan kay Iroha para pagmukaing mga backers niya ito. Pagkatapos ay buburahin din niya itong mga accounts na ito. Hindi naman magkakaproblema dahil hindi naman niya talaga ipapasa ang listahan na ito sa student council. Balak lang niyang gamitin ito para sa negosasyon kila Yukino at mapigilan sila sa pagtakbo. Sa madaling salita, lilinlangin niya sila Yukino at Yui para isipin nilang napakadami ng taga-suporta ni Iroha para hindi na sila tumakbo. Nung hinawakan ni Yui yung phone niya ay natakot si Hachiman kasi baka mabuking siya. Pero dahil hindi na nag-check si Yui ay nakahinga ng maluwag si Hachiman. Kahit si Yukino ay tinanggap na ito kaya hindi na siya tatakbo, wala na siyang dahilan para tumakbo. Bigla niyang sinabing akala niya ay may intindihan siya ni Hachiman. Nagulat siya dahil hindi niya naintindihan ang sinabi ni Yukino. Umalis si Yukino para mag-ulat sa mga guro. Humingi ng tawad si Hachiman kay Yui dahil naghanda pa naman siya ng mabuti. Alam din ni Yui na maraming ginawa si Hachiman. Inayos niya ang buhok ni Hachiman dahil sobrang haba na nito. Nagpasalamat siya kay Hachiman dahil naprotektahan niya ang club nila. Todo pasalamat si Yui at alam niyang may ginawa na namang kakaiba si Hachiman sa pagresolba nito. Umaasa si Yui na sana makabalik na sila sa normal. Pero tingin niya ay baka nagkamali siya kasi nababagabag siya sa sinabi ni Yukino. Naging presidente na si Iroha at binisita siya ni Hachiman. Hiniling niya kay Iroha na paggandahin ang eskwelahan niya dahil papasok sa susunod na taon ang kapatid niya. Akala na naman ni Iroha na pinopormahan siya ni Hachiman kaya tinanggihan siya uli. Feel na feel talaga niya. Nakita ni Hachiman si Meguri senpai at tinulungan siya. Habang naglalakad ay dismayado si Meguri kasi gusto sana niyang si Yukino ang manalo para makakabisita siya at kakamustahin ang student council. Sigurado kasi siyang si Yui ang magiging vice president at kukunin din ni Yukino si Hachiman kaya mananatiling buo pa din ang grupo nila. Napaisip si Hachiman dahil pwede din nga talaga yung solusyon ni Yukino dahil mananatiling magkasama silang tatlo. Lumipas ang ilang araw ay wala na silang natatanggap na request at napansin ni Hachiman yung ngiti ni Yukino. Tingin niya ay napipilitan na lang si Yukino. Hindi na nagbago yung ngiti na yan simula nung matapos maresolba ang request ni Iroha. Nararamdaman ni Hachiman na silang tatlo ay nagpapanggap na lang. Sa klase nila ay nakatingin si Hachiman sa grupo nila Hayato dahil alam niyang nagkakaailangan si Yumiko at Hayato. Tinitingnan niya kung makakabalik pa sila sa normal. Dahil ito sa nakita ni Yumiko si Hayato na may kasamang ibang babae. Nagyayaya si Yumiko na lumabas ang grupo nila pero busy kasi si Hayato. Linapitan siya ni Yui dahil kanina pa siya nakatitig sa grupo nila. Pero palusot ni Hachiman na agaw pansin naman talaga ang grupo nila dahil maingay sila. Isa pa ay hindi naman niya malalaman na nakatingin siya sa kanila kung hindi nakatingin si Yui sa kanya kaya wag na lang siyang titigan, sabi ni Hachiman. Nakakaramdam kasi siya ng matinding pressure sa titig ni Hachiman. Pero natanong din ni Hachiman sa sarili niya kung bakit nga ba siya nakatitig sa grupo nila. Ginaya siya ni Yui na sabay pumunta sa club nila at saka bumalik kila Yumiko. Nung tapos na ang klase ay lumabas agad si Hachiman. Hinanap siya ni Yui habang nag-aantay lang siya sa labas. Ginawa lang niya ito para hindi sila mapagchismisan at maprotektahan ang imahe ni Yui dahil mahirap naman na makita si Yui na kasama ang talunan na katulad niya. Sabay ngayon silang nagpunta. Napabuntong hininga na lang si Yui bago pumasok at ganun pa din ang ngiti ni Yukino. Patuloy ang pagpapanggap nila at napakabigat ng pakiramdam sa loob ng club room nila. Dito niya napagtanto na kaya siya nakatitig kila Hayato kasi baka may matutunan siya sa kanila kung paano ayusin ang isang bagay na nasira. Tulad kanina nung sumusubok si Yumiko na yayain ang grupo nilang maglibot lalo't malapit na ang Christmas. May kumatok at si Iroha pala ito. May problema na agad at pa-cute na naman siya. May trabaho na agad siya dahil may Christmas event sila para sa mga matatanda at bata. Gagawin din nila ito katulong ang isa pang eskwelahan, ang Kaihin General High School.
Gusto sana niya itong tanggihan pero sinabihan siya ni Hirosuka Sensei na kailangan nila itong gawin. Dapat linapitan niya si Meguri Senpai para humingi ng payo pero sinabi ni Iroha na ayaw niyang abalahin si Meguri Senpai. Bulong ni Hachiman na ayaw lang ni Iroha kay Meguri Senpai. Naisip ni Hachiman na ayaw ni Iroha kay Meguri Senpai dahil siya ay natural na cute hindi katulad ni Iroha na pa-cute. Habang humihingi si Iroha ng tulong ay wala sa sarili si Yukino. Napansin ito ni Hachiman at pati si Yui. Nagising siya sa pagkatulala at sinabi niyang tatanggapin nila ang request ni Iroha. Payag din si Yui dahil matagal na silang walang request. Parang katulad lang ito ng dati. Pero natulala na naman si Yukino. Dahil sa binanggit ni Yui yung salitang tulad ng dati. Sensitibo kasi ito sa kanilang tatlo. Nagsalita bigla si Hachiman at tinanggihan si Iroha. Problema na niya yan. Sabay pinalabas niya si Iroha. Nararamdaman ni Hachiman na responsibilidad niya ang pagluklok kay Iroha sa pwesto kaya ayaw niyang maabala sila Yui at Yukino. Paraan na din niya ito para lumayo sa club kasi nahihirapan na din siya sa pagpapanggap. Isa pa ay nasasaktan sila sa presensya niya lalo na si Yukino kaya minabuti na lang niyang lumayo para maprotektahan ang service club. Napagtanto niya na gustong-gusto pala ni Yukino na tumakbo bilang presidente. Kaya napakasakit kay Yukino na biglang lalapitan pa siya ni Iroha at hihingi ng tulong sa bagay na may kinalaman sa student council. Nagigilty si Hachiman sa nagawa niya kay Yukino. Sabi ni Hachiman na siya na lang mag-isa ang tutulong kay Iroha. Mas okay ito sabi ni Iroha dahil magagamit niya ay hindi niya tinuloy at sinabing niyang mas maasahan niya si Hachiman. Sinabi ni Hachiman na humingi siya ng tulong kay Hayato pero ayaw niya kasing abalahin si Hayato dahil mabigat ang problemang ito. Inaya niyang magkita sila sa gate mamaya bago tumungo sa community center kung saan gaganapin ang meeting. Tumanggi si Hachiman at sinabing doon na sila mismong magkita. Ayaw niyang mapagchismisan sila kapag nakita silang magkasama. Ayaw kasi niyang malaman nila Yui at Yukino na tinutulungan niya si Iroha. Isa pa ay pinoprotektahan lang niya ang imahe ni Iroha dahil hindi maganda na machismis si Iroha kasama ang talunan na katulad niya. Pero nagulat na lang si Iroha. Una ay dahil first year siya, hindi naman niya narinig ang mga usap-usapan tungkol sa masamang reputasyon ni Hachiman. Kaya ang akala lang niya dito ay feeling gwapo si Hachiman nung sinabi niya yon. At umalis na si Iroha. Binalita niya kila Yukino na tinanggihan niya si Iroha. Biglang sinabi ni Yukino na baka mas okay na habang buhay na wala na silang request na matanggap. Kung ganon, ano na lang ang ginagawa pa nila dito? Bulong ni Hachiman. Nandito na si Hachiman sa lugar ng meeting at may mga dalang snacks si Iroha. Sinubukang buhati ni Hachiman ang dala niya kasi alam niyang pinapakita ni Iroha na mabigat yung dala niya para humingi ng tulong sa kanya. Pero akala na naman ni Iroha ay dinidiskartehan siya ni Hachiman kaya tinanggihan siya uli ni Iroha at binasted siya. Pero inabot pa din ito ni Hachiman dahil normal na sa kanya ito bilang kuya ni Kamachi. Ginagawa lang niya ang dapat niyang gawin sa pagtulong kay Iroha. Sa loob ng meeting room ay makikita ang mga estudyante ng Kaihin General High School. Maunti lang ang mga miyembro ng student council nila kumpara sa kanila. Siya si Tamanawa, ang presidente ng student council nila at binati agad sila. Nandun din pala si Kaori. Pagkakataon nga naman, tulad ni Hachiman ay nandito lang din siya dahil naimbitahan siya ng kaibigan niya. Nung nakita niyang mag-isa si Hachiman ay tinawanan siya uli ni Kaori sabay balik sa grupo niya. Nagulat si Iroha na may kilala sa Kaihin General High si Hachiman. Pero nagtataka si Hachiman kasi hindi man lang maalala ni Iroha si Kaori kahit nakita niya ito nung sumama siya sa date ni Hayato. Sinabi na lang ni Hachiman na classmate niya si Kaori nung middle school. Nagsimula na ang meeting at magbi-brainstorming sila. Nagmungkahi agad ang isa sa Kaihin High na dapat ang gagawin nila ay isang bagay na malikhain at makabago. Dagdag ng isa na dapat win-win. Panalo sila at panalo din ang komunidad. Kailangan din na cost-effective ito o ibig sabihin ay maganda ang resulta kahit kaunting pera lang ang ginastos. Hindi alam ni Hachiman kung anong nangyayari at pati pala si Iroha. Oo na lang siya. Sabi ni Tamanawa na dapat gamitin ang logical thinking para makapag-isip ng lohikal. Teka pareho lang iyon. Patuloy sila sa pagmumungkahi at pagbabatuhan ng mga ideya hanggang natapos ang meeting. Habang kausap ni Iroha si Tamanawa ay ang eskwelahan naman nila ang nagsusulat at nagre-record ng minutes of the meeting o kung ano ang napag-usapan nila sa meeting na ito. Tingin ni Iroha na alam na ni Hachiman kung anong nangyayari. Pinipilit nilang ipakita na matalino sila sa meeting at katulad sila ni Hachiman. Itinanggi ito ni Hachiman dahil hindi naman siya nagpapasikat. Tinawag ni Tamanawa si Iroha at pinaparecord din yung dagdag na dokumento kaya napabuntong hininga na lang yung mga miyembro ng student council nila. Hindi nila gusto ang dagdag na trabaho mula sa Kaihin High at napansin ito ni Hachiman. May sasabihin sana yung isa kay Iroha pero hindi na lang niya ito tinuloy. Siya ang vice president at halatang ayaw niya kay Iroha. Second year siya kaya medyo mahirap
ang relasyon nila ni Iroha. Mas bata siya sa mga tauhan niya. Tingin ni Iroha na ganyan talaga sa simula at masasanay din sila sa kanya. Sunod na araw ng meeting ay nagkita sila. Binuhat uli ni Hachiman ang dala ni Iroha. Nagpatuloy ang brainstorming kahapon at gusto nilang gawing mas magarbo ang event na gagawin nila. Masyadong simple ang napagdesisyonan nila. Pero wala naman nakita si Hachiman sa record ng meeting nila na may napagdesisyonan na. Gusto ngayon ni Tamanawa na mas lakihan pa ang gagawin nila at oo na lang si Iroha. Kukulangin sila ng tauhan at pera kapag linakihan nila pa nila ito, sabi ni Hachiman. Narinig ito ni Tamanawa at sinabihan si Hachiman na hindi pwedeng kontrahin lang ang mga ideya. Kung kukulangin ng tao ay dapat pag-usapan nila kung paano sosolusyonan yung kakulangan na ito. Nagmungkahi si Boy Labo na mas damihan pa ang mga high school para mas marami silang magtutulungan. Walang nakikitang benepisyo si Hachiman dito pero kapag kumontra lang siya ay walang patutunguhan yung sasabihin niya. Kailangan niyang gawin ito ayon sa patakaran nila. Sinabi ni Hachiman na imbis na magdagdag sila ng high school ay dapat mas patindihin nila ang pag-uugnayan ng kanilang mga school para mas tumindi pa at mapaganda ang kalalabasan ng gagawin nilang event. Pumayag si Tamanawa pero ang gusto naman niya ngayon na isama ang college students. Ayaw talaga niyang pakawalan yung ideya na magdagdag ng tauhan. Sinabi ngayon ni Hachiman na kahit magkaroon ng pagkakasundo sila dito ay kailangan nila ng malalim na pagsasama kung saan madali silang makakapagpalitan ng mga ideya para makagawa sila ng magandang manifesto. Kahit si Hachiman ay hindi na alam ang sinasabi niya pero ang layunin lang niya ay pigilan si Tamanawa sa pagdadagdag ng mga tao. Pero ngayon naman ay grade school ang gusto niyang isama. Sumang-ayon agad si Kaori. Pinasa agad nila ang trabaho ng pakikipag-usap sa grade school kila Iroha. Hindi ito nagustuhan ng mga miyembro ng student council nila. Hindi rin kasi makatanggi si Iroha dahil first year lang siya at second year kasi si Tamanawa. Pagkatapos ng meeting ay nagkausap si Kaori at Hachiman. Sabi ni Kaori na mukhang nakipag-break na siya sa girlfriend niya at si Iroha naman ngayon ang liniligawan niya. Imposible siyang makipag-break dahil wala naman siyang naging girlfriend, ika ni Hachiman. Akala ni Kaori na girlfriend niya yung isa sa dalawang babae na dumating sa date nila. Pareho lang kasi sila ng club, sabi ni Hachiman, kaya tinanong ni Kaori kung anong club nila. Service club, sagot ni Hachiman at tinawanan lang siya ni Kaori kasi hindi niya alam kung ano yon. Nainis si Hachiman dahil wala naman nakakatawa doon. Sa club room nila ay nakita ni Hachiman na may sulat at mula ito kay Kamachi. Ito'y listahan ng Christmas gift na gusto niya kaya ngumiti na lang si Hachiman. Pagdating ay kinumpirma ni Hachiman yung listahan kay Kamachi. Nakalagay kasi na malaking appliances ang pinapabili niya. Pero sinabi ni Hachiman na siya na ang gagawa ng iba pang pinapabili ng nanay nila. Mag-aral lang siya ng mabuti para sa entrance exam niya. Sunod na araw ay tinanong ni Yui kung pupunta siya ngayon sa club nila at sa hitsura pa lang ni Yui ay hindi na siya makakatanggi. Nag-antay uli si Hachiman sa labas kaya nainis uli si Yui kasi gusto niyang sabay silang lumabas. Sabi ni Hachiman na mas maaga siyang aalis ngayon at gagawin niya ito araw-araw simula ngayon. Pero alam na ni Yui na tumutulong siya kay Iroha. Halatang halata si Hachiman. Sa harap ng club room ay napag-usapan nila na baka gusto pala ni Yukino na maging student council president. Tingin ni Yui na dapat tinanggap nila bilang isang club yung request ni Iroha para malagpasan ni Yukino kung ano man ang pinagdadaanan niya. Pagpasok sa club room ay nagpaalam din siya kay Yukino na maaga siyang aalis dahil may gagawin siya. Isa pa ay malapit na ang entrance exam ni Kamachi. Pumayag sila dahil wala din silang ginagawa ngayon. Balak mag-email ni Yui kay Kamachi para suportahan siya. Ayan pa din yung peking ngiti ni Yukino. Pagpunta sa meeting ay wala pa si Iroha at baka nasa club pa siya, sabi ng isa sa student council, kaya hinanap siya ni Hachiman. Nandito siya sa soccer field para tanungin si Hayato kung nasaan si Iroha. Umalis si Iroha ng maaga, sabi niya, at alam din niyang sobrang abala si Iroha ngayon sa student council. Sinabihan siya ni Hachiman na tulungan si Iroha kung alam pala niyang abala siya. Pero hindi naman siya humihingi ng tulong sa kanya at ang inaasahan niya ay si Hachiman. Hindi lang kasi makatanggi si Hachiman dahil yun naman talaga ang gawain ng club nila, hindi tulad ni Hayato. Tingin ni Hachiman hindi din marunong tumanggi si Hayato. Diniretso siya ni Hayato at sinabing hindi siya mabait na tao tulad ng iniisip niya. Siya na ang bahala kay Iroha, ika ni Hayato. Bumalik uli sa lugar ng meeting si Hachiman at nandito na si Iroha. Aabutin dapat ni Hachiman yung dala niya pero sabi ni Iroha na magaan lang ngayon ang dala niya. Pagpasok sa meeting room ay nandito na ang mga grade school na isasama nila. Iniwan din agad sila ni Tamanawa kaya hindi alam ng mga bata kung anong gagawin. Lumapit sila sa student council nila at hindi din nila alam kung anong ipapagawa sa mga bata. Si Surumi-Rumi pala ito nung summer camp at naalala siya ni Hachiman. Walang maisip si Iroha dahil wala pa naman napagdesisyonan na event at tinanggap nila kasi yung pamamahala sa mga bata kaya responsibilidad nila ito. Naisip ni Hachiman na ipagawa sa kanila ang mga dekorasyon. Pansamantala lang ito para may ginagawa sila habang wala pang napagkakasunduan sa event. Kinausap agad ni Hachiman si Tamanawa na dapat may mapagdesisyonan na sila kasi kulang na sila sa oras.
Gusto pa din ni Tamanawa na kunin ang opinyon ng lahat bago magdesisyon. Gusto din ni Hachiman na pontiin na lang yung mga ideya at saka nila pag-usapan kung anong pipiliin nila. Pero gusto pa din niyang mas maraming ideya hanggat maaari. Naiinis si Hachiman kasi bilang leader si Tamanawa ay dapat magdesisyon na kasi malapit na yung araw ng event. Pag-uusapan nila ngayon kung anong mga gagawin nila mismo sa event. Nagmungkahi agad sila ng concert, jazz, choir, banda at marami pa. Gusto ni Hachiman na pumili na sila ng isa mula sa mga naisip nila ngayon kasi importante ang oras. Pero ang gusto naman ni Tamanawa ngayon ay tingnan kung ano ang pwede nilang pagsamahin. Ayan na naman siya at gusto pa din niya ng maraming suhestyon at ideya. Patuloy silang nag-uusap at natapos na uli ang meeting nang walang napagdesisyonan. Kakain dapat si Hachiman dahil sa stress pero nakita niya si Saika. Medyo mabigat ang pagkain nila at si Saika ang pumili nito. Para ito sa sobrang pagod. Ang naisip ni Hachiman ay dahil galing sa tennis si Saika. Pero para pala ito kay Hachiman kasi pansin ni Saika na laging pagod si Hachiman. Tinanong niya si Hachiman kung may problema siya. Sinabi ni Hachiman na wala kasi ayaw niyang magkwento. Naiintindihan siya ni Saika dahil hindi talaga mahilig magkwento ng ganitong bagay si Hachiman. Sinabi lang niya na tumutulong siya kay Iroha dahil pakiramdam niya ay responsibilidad niya ito dahil siya din naman ang naglagay kay Iroha sa pwesto. Sinabihan ni Saika si Hachiman na ang cool niya dahil sobra siyang magtrabaho. Pa-humble bigla si Hachiman. Pagkatapos ay umuwi na sila. Pero sa loob-loob ni Hachiman ay hindi siya cool. Pinipilit lang niyang magmukhang cool. Naalala niya si Yui na pinipilit ngumiti pero hirap na sa loob ng club room. Si Iroha na sobrang nahihirapan ngayon dahil sa Christmas event. Si Surumi-Rumi na iniligtas niya nung summer camp. Pero ngayon wala pa din siyang kaibigan at mag-isa pa din. Si Yukino na parang sumuko na at palaging nagpapakita ng pekeng ngiti. Nakukonsensya si Hachiman. Napaisip ngayon si Hachiman kung tama ba yung mga ginawa niya. Sunod na araw ay dumating sila. Walang meeting ngayon pero nandito si Kaori. Natanong ni Iroha si Kaori tungkol kay Hachiman dahil magkakilala pala sila. Sinabi ni Kaori na may nangyari lang dati. Kinukulit ni Iroha si Hachiman kung ano yon. Sinabi na lang ni Hachiman na maraming nangyari sa nakaraan. Pero ngayon ay hindi na ito ibinahagi ni Kaori. Nagulat si Hachiman kasi sigurado siyang ipapahiya uli siya ni Kaori pero hindi niya ginawa ngayon. Sa loob ng meeting room ay nakalkula na ng Vice President ang budget para sa mga gusto nilang gawin. Kukulangin sila ng pera sa lahat ng gusto nila para sa Christmas event. Kakailanganin nila ngayong mag-alis ng iba o mag-antay sa mapagdedesisyonan sa susunod na meeting. Linapitan pa siya ni Iroha tungkol sa mga bata dahil patapos na sila sa dekorasyon. Kailangang may ginagawa pa din sila. Naisip ni Hachiman na ipagawa sa kanila yung puno para sa Christmas. Nadagdagan ang problema ni Hachiman dahil siya na mismo ang nag-uutos na parang siya na ang presidente. Taga-suporta lang dapat siya. Inabot ni Hachiman ang kalkulasyon sa budget para malaman kung ano yung posible sa mga gusto nila. Pero ang gusto pa din ni Tamanawa ay solusyonin ang problema sa budget para magawa yung mga gusto nila. Sinabihan agad siya ni Hachiman na isang linggo na lang ang nalalabi bago mag-Christmas kaya dapat pumili na sila ngayon. Sa loob-loob ni Hachiman ay hindi na niya gusto ang nangyayari at baka hindi sila aabot sa Christmas event. Pero makulit si Tamanawa at gusto pa niyang mag-outsource o kumuha ng banda sa labas para magawa nila yung napakadaming performance na gusto nila imbis na pumili na lang at pontiin ito. Magpa-practice pa at may mga rehearsals para sa mga performance kaya dapat pumili na sila kaya inulit ni Hachiman na hindi sila aabot kapag wala pa din silang desisyon. Umalis si Hachiman at hindi talaga nakikinig si Tamanawa. Nakita niya si Rumi na gumagawa ng dekorasyon ng mag-isa. Linapitan siya ni Hachiman at tinanong kung anong ginagawa niya. Pero hindi siya pinapansin. Nung paalis si Hachiman ay sinabihan siyang may mata naman siya. Masungit na sagot ni Rumi. Bumalik si Hachiman at tinulungan si Rumi. Wala din kasi siyang ginagawa. Napansin ito ni Iroha at biniro siya na mahilig si Hachiman sa mga babaeng mas bata sa kanya. Umoo si Hachiman. Nasa isip niya kasi si Kamachi nung sinagot niya ito. Iba ang naisip ni Iroha. Iniisip niya na yung babae mas bata sa kanya ay kasama siya doon at akala na naman ni Iroha na pinopormahan siya ni Hachiman kaya tinanggihan uli niya si Hachiman. Tinaboy na lang siya ni Hachiman. Nung tapos na sila ay papasalamatan dapat siya ni Rumi pero inunahan siya ni Hachiman at sinabing tumulong na lang siya sa Christmas tree. Ayaw ni Hachiman na pasalamatan siya ni Rumi dahil ingkukonsensya pa din siya kasi hindi niya alam kung yung solusyon niya nung summer camp ay nakatulong talaga kay Rumi. Habang namimili si Hachiman ay patuloy niyang iniisip kung tama ba ang lahat ng mga ginawa niya. Hindi niya inaasahang magkikita sila ni Yukino dito. Habang nasa labas ay tinanong siya ni Yukino kung anong ginagawa niya dito. Sinabi ni Hachiman na may pinabili lang ang nanay niya kasi hindi pwede si Kamachi dahil nagre-review siya para sa entrance exam niya. Pero alam ni Yukino na tinutulungan niya si Iroha kaya sinabi niyang hindi na niya kailangang magsinungaling.
Palusot ni Hachiman na isa lang yun sa mga rason. Humingi ng tawad si Hachiman pero sagot ni Yukino ay wala naman siyang karapatang kontrolin kung anong gustong gawin ng mga tao. Kaya hindi niya kailangang humingi ng permiso kay Yukino. Gusto lang sabihin ni Hachiman ito kay Yukino para alam niya. Walang dahilan para humingi siya ng tawad ika ni Yukino. Ayon kay Yukino kaya namang lutesin ni Hachiman ang lahat ng bagay kaya okay lang. Sinabihan siya ni Yukino na wag munang pumunta sa club nila. Kung pumupunta na lang siya sa club bilang konsiderasyon sa kanilang dalawa ni Yui para mapanatili kung ano yung natitira sa pagkakaibigan nila, okay na kahit hindi na siya pumunta. Sinabi ni Hachiman na hindi niya ginagawa yon bilang konsiderasyon sa kanila pero alam ni Yukino na napipilitan na lang si Hachiman. Kaya sinabi ni Yukino na wag na siyang pumunta at wag nang puwersahin ang sarili niya. Kung ganito lang pala kadaling masira ang pagkakaibigan nila ay ibig sabihin hanggang doon na lang sila. Hindi makapagsalita si Hachiman at nginitian na lang siya ni Yukino. Sinabihan siya ni Yukino na wag nang pumunta ng club nila at saka umalis. Ano nang mangyayari sa kanilang tatlo at sa club nila? Abangan sa part 4. Dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.